Sa hindi mapigilang pag-angat ng lakas militar ng China ay kasabay rin ang pagpapalawig nila ng kanilang impluensya at teritoryo sa buong Asya laban sa mas maliliit na bansa tulad na lang ng Pilipinas na patuloy nilang binabraso sa South China Sea. Dahil dito ay hindi maiwasang mabuo ang isang tanong na kung hindi kayang labanan ng isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ang China, bakit hindi na lang magsama-sama at magkaisa ang mga bansa sa Asya kontra China upang maging mas malakas at mas may tsansang pumalag sa kanilang pambubuli? Sa totoo lang ay meron naman talagang plano na gawin ito at malamang ay hindi matutuwa ang China sa planong ito kaya gagawin nila ang lahat na hindi ito matuloy. Kaya sa videong ito ay ating himayin kung bakit takot ang China na mabuo ang Asian version ng NATO at ano ang mga hadlang upang ito ay matuloy. Mr. Goodbye! Noong 1939 hanggang 1991, dahil sa hindi mapigilang pag-usbong ng Union of Soviet Socialist Republics o USSR na mas kilala sa pangalang Soviet Union, nagkasundo ang Amerika, Canada at iba't ibang bansa sa Europa upang bumuo ng isang napakalaking grupo na siyang pipigil sa bantang dala ng Soviet Union, ang North Atlantic Treaty Organization o NATO. Sa madaling sabi, kahit pa magkakaiba ng prinsipyo ang mga bansang ito, nagkaisa silang lahat upang puksain ang Soviet Union. At ayon nga sa kanilang pinirmahang kasunduan na ang pag-atake sa isa sa mga bansang kasapi ng NATO ay itinuturing na pag-atake sa lahat ng miyembro ng NATO at makakalaban ng Soviet Union ang buong organisasyon. At sa paglipas ng mga taon, dumami na ang miyembro ng NATO sa puntong umabot na ito sa 32 miyembrong bansa. At sa muling pag-usbong ng banta sa Europa ng dating Soviet Union na mas kilala na ngayong Russia sa pamumuno ni Vladimir Putin ay muling nalagay sa spotlight ang pagsali ng mga kapitbahay ng Russia na Sweden at Finland sa NATO bilang patunay na ang pagkakaisa ng maraming bansa ay malaking bagay upang magdalawang isip ang isang higanting bansa na ito ay kalabanin. Ngunit sa kabilang dako ng mundo naman sa Asya ay may tinuturing na panibagong banta sa international security ng rehiyon. Isang bansa na maaaring magbabago hindi lamang sa takbo ng Asia kundi sa takbo ng mundo, ang komunistang bansa ng China. Sa mga nakalipas na taon, halatang halata na ang pang-aapi ng China sa mga kapitbahay nito, lalo na sa mga maliliit na bansa katulad ng Pilipinas. Tinuturing na rin ng Amerika ang China bilang isa sa mga pinakamalaking banta sa kapayapaan ngayon, bukod sa Iran, Russia at North Korea. Mas umiigting na rin ang tensyon sa pagitan ng People's Republic of China at iba pang bansa sa Asya, kagaya ng India, Japan at Taiwan. At dahil na rin sa mithiin ni President Xi Jinping na gawing numero 1 ang China sa buong mundo, mapaaspeto man ng ekonomiya, teknolohiya o militar, hindi nakatakataka kung magkakasundo ang mga bansa sa Asia Pacific at ang Amerika na magsanib puwersa at bumuo ng bagong matatag na organisasyon upang pigilan ang China sa mga binabalak nito, ang Asian version ng NATO. Dahil sa matagumpay na misyon ng NATO sa pagpigil ng Soviet Union noon at Russia sa kasalukuyan, kung kaya't ang isang alyansa sa Asya kagaya ng NATO ang ngayon magiging dahilan upang magdalawang isip ang Chinese government na umusad sa kanilang ambisyong maghari-harian sa silangang Asya. Ang pagiging agresibo ng China at ang pananakot ng North Korea sa Asya gamit ang kanilang mga missile pati na ang kanilang alyansa sa Russia ay sapat na dahilan upang magkaroon ng gantong kalakas na paksyon sa dakong silangan. Sa malamang ay talaga namang ikababahala ng China ang ganitong klase ng ideya. Subalit kung susuriing mabuti, hindi lang pangamba ang mararamdaman ng mga Chinese, kung di pati na rin ang labis sa pagkatakot kung sakaling himuki ng Amerika ang nakararaming bansa sa Asya at bumuo ng bago at matatag na alyansa. Ngunit bago natin pag-usapan bakit pa dapat matakot ang China sa Asian NATO, tingnan muna natin kung ano-ano mga bansa kaya ang pwedeng bumuo sa alyansang ito na sa malamang ay pamumunuan ng Estados Unidos. Siyempre, magsisimula ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Amerika. Maliban sa katotohanang sila na yata ang tunay na may kakayahang pigilan ang mga plano ng Chinese government, halos lahat ng karatig na bansa ng China ay kaalyado ng Amerika. Pasok na agad sa listahan ng maaaring pag-aanib ng Japan at South Korea, dalawang bansa sa silangang Asya na may malakas at malalim na relasyon sa US. At kahit pa man hindi gusto ng mga Japanese at mga Korean ang isa't isa dahil sa kanilang madugong kasaysayan, hindi pa rin imposible na magkaroon sila ng kasunduan sa hinaharap base sa bumubuting relasyon ng dalawang bansa na nagumpisa rin dahil sa pananalot ng China at North Korea. Isa pa, mainit na rin ang dugo ng mga Japanese sa ginagawang pag-aangkin ng China sa Senkaku Islands
Pilipinas at ang walang tigil nilang pang-aapi sa Taiwan. Ganon din ang banta ng North Korea sa kasarinlan ng South Korea, lalo na sa madalas nitong pagtitesting ng kanilang mga paminsalang armas. Isa pa sa magiging importanteng miyembro ng grupong ito ay walang iba kundi ang India. Matagal nang may hidwaan sa pagitan ng India at China, kung kaya't hindi suntok sa buwan ang pagsali ng Indian government sa Asian NATO. Hindi man sila papasok agad sa alyansang ito, hindi naman magtatagal at magiging malaking bahagi ang India sa layuning patumbahin ng China. Bilang mga bansang nasa Pacific Ocean at mga malalakas na kaalyado ng Amerika, hindi mabubuo ang Asia-Pacific version ng NATO kung wala ang Australia at New Zealand. Wala man silang direktang alitan sa China, marami naman itong tulong na maibibigay sa Amerika at Asia. Subalit ayon sa latest na serye ng pang-eespiya ng China sa gobyerno ng Australia na kanilang nabuking, ay mas malaki ang tsansa na hindi aayaw ang Australia sa pagsanib sa organisasyong ito. Automatic na rin ang pag-aanib ng Pilipinas, Indonesia at Thailand na may mga territorial dispute laban sa China, bagamat kailangan pa ng kaunting pagkumbinse ang iba pang bansa sa Southeast Asia tulad ng Singapore at Malaysia. Subalit pa kahit gustuhin ng Vietnam ay hindi ito maaaring sumali sa Asian NATO dahil sa matagal ng pulisiya nito na ipinagbabawal ang kahit anong alyansa ng mga militar at anumang uri ng pakikisali sa digmaan. Kapag nagkataon, tulad ng NATO sa Europa, sa oras na inatake ng China ang isang miyembro ng Asian NATO, ay makakalaban niya ang lahat ng miyembro, kaya dapat lang na mabahala talaga ang China sa sitwasyong ito kapag natuloy. Sa totoo lang, hindi na bago ang ideya ng Asian NATO. Nagkaroon na dati ng SEATO o ang Southeast Asia Treaty Organization na nabuo noong 1950s. Kumpara sa NATO, hindi naging epektibo ang SEATO, lalo na noong panahon ng digmaan sa Vietnam, dahilan upang madisband ito noong 1977. Nandyan rin ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Kabilang sa grupong ito ang 10 bansa sa Timog Silangan kagaya ng Pilipinas, Cambodia, Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand at Vietnam, na ang layunin ay magkaisa para sa ikauunlad ng kanilang ekonomiya, pati na rin ang kapayapaan. Sa kasalukuyan ay meron ng mga kabi-kabilang alyansa na binuo ng Amerika at ng ibang bansa na maaaring maging blueprint ng Asyanong bersyon ng NATO. Isa na rito ay ang Quad o Quadrilateral Security Dialogue, isang diplomatic partnership na binubuo ng 4 na malalaking bansa sa mundo, ang Amerika, Japan, India at Australia. Sa unang tingin, tila ba ito na talaga ang umpisa ng Asian NATO? Dahil layunin ng Quad ang panatilihin ang demokrasya, kapayapaan at pagiging matatag ng mga bansa sa Asia Pacific. Mga bagay na taliwas sa prinsipyo ng China. Subalit ang grupong ito ay nais lamang tugunan ang mga problema sa ekonomiya, enerhiya, pati na ang climate change at wala silang kinalaman sa anumang uri ng military conflict laban sa China. Maliban sa Quad, bumuo uli ng bagong grupo ang Amerika ngayon lamang 2024 at tinawag itong Squad. Halos magkapareho lang ang Quad at Squad. Ngunit ang kaibahan lang ay pinalitan ng Pilipinas ang India sa grupong ito. Sa kasalukuyan ay nakafocus ang Squad sa seguridad sa Pacific Ocean at South China Sea na matagal nang inaangkin ng China. At ang panghuling alyansa na maaaring pagsimulan ng Asian NATO ay walang iba kundi ang AUKUS, isang grupo na ginawa noon lamang 2021 na binubuo ng Australia, UK at US. Ang pinakalayunin ng AUKUS ay palakasin ang Navy ng Australia bilang tugon sa pagiging agresibo ng China sa Pacific Ocean. Maliban sa mga bagong barko, mayroon na ring mga makabagong nuclear-powered submarine ng Australia sa tulong ng nasabing alyansa. Maliban pa rito, patuloy rin ang kanilang paglungsad ng mga plano upang palakasin ng kanilang mga depensa sa tulong ng siyensya at teknolohiya sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang mga yaman. Para sa China, ang programang handog ng AUKUS ay malaking hadlang sa kanilang misyon na dominahin ang karagatan sa buong Asya. Maaalala ang China ang may pinakamalaking naval fleet sa buong mundo, ngunit hindi pa rin naman ito ang pinakamalakas. Ganon din ang pagiging dehado ng kanilang Navy kapag pinag-usapan ang kapasidad sa kalangitan kumpara sa US Navy na may tinatayang 4,012 operational aircrafts na kinabibilangan ng mga attack at rescue helicopter, transport planes, personal carriers at fighter jets. Isa pang grupo na nagbibigay rin ng problema sa China ay ang Five Eyes na binubuo ng Amerika, Australia, United Kingdom, New Zealand at Canada. Ang misyon ng 5 bansang ito ay ang palawakin ng kanilang network sa pagkalap ng intelligence at information upang labanan ang mga espiya at cyber attack mula sa China.
Idagdag nyo pa ang pagsama-sama ng US, Australia at Japan para patibayin ang kanilang pinagsamang air defenses upang labanan ang mga malalakas na nuclear missile ng China at North Korea. Kamakailan lang ay nagtalaga ang US ng mahigit 300 F-35 stealth jets sa Indo-Pacific upang di umano ay kontrahin ang banta mula sa People's Liberation Army Air Force ng China. Ngunit bakit nga ba dapat matakot ang China sa ideya ng mala-NATO na organisasyon na maaaring buuin ng Amerika kasama ang mga bansa sa Asia Pacific? Maalalang isa ang NATO sa dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang Soviet Union noon at ang Russia ngayon na suguri ng sinumang miyembro ng NATO. Kagaya na nabanggit kanina, ang pinakaimportanteng privilege ng pagiging miyembro ng isang grupo kagaya ng NATO ay ang collective defense. Ibig sabihin, kapag inatake ng kalaban ng isang bansang kasali sa NATO, obligasyon ng ibang mga kasapi, gaano man kalaki o kaliit ang gumante kontra sa kalaban. Hindi maikakailang isa sa makikinabang sa ganitong klase ng organisasyon sa Asia ay ang maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. Mahigit isang dekada nang binabraso ng mga Chinese ang mga Pinoy sa South China Sea dahil sa girian sa teritoryo, dahil sa pagiging kampante ng China na walang panama ang hukbo natin laban sa kanila. Sa pagbuo ng Asian NATO, kahit walang kalaban-laban ng Pilipinas kontra sa PLA at Navy ng China, nasa likod naman natin ang hukbong sanatahan ng Amerika, South Korea, Japan, India at Australia na sapat ng pangontra sa napakalaking puwersa militar ng China. Ngayong taon, mas lalong pinapalakas ng Japan ang kanilang hukbong sanatahan sa pamamagitan ng pag-increase sa kanilang military budget. Naglaan ng gobyerno ng Japan ng mahigit $55 billion para sa ikauunlad ng kanilang militar. Isa sa mga patunay ng kanilang technological advancement ay ang mga makabagong kagamitan sa kanilang Navy kagaya ng mga unmanned amphibian vehicles, anti-torpedo at higit sa lahat ang napakalakas na railgun. Maliban sa Japan, pinapalakas din ng Taiwan ang kanilang militar sa pamamagitan ng pagbili ng mga kagamitan mula sa Amerika. Isa sa maipagmamalaki ng Taiwan ay ang kanilang mga locally made na bagong T-5 Brave Eagle na supersonic fighter jets na papalit sa kanilang mga lumang F-5 na gawa pa noong 1940s. Bagamat sa ngayon ay ginagamit lamang ito bilang training jets ng Taiwan at karamihan sa kanilang fighter jets ay galing sa Amerika, ang mga upgraded version nito ay gagawin na nilang equipped para sa air-to-air combat at bombing missions. Ibig sabihin lamang nito ay handa ang Japan at Taiwan sa oras na lumusob ang China sa kanilang teritoryo, pati na rin ang South Korea na may malakas ding militar. Parte din ng collective defense ng Asian NATO ay ang pagbibigay ng military support sa bansang mga ngailangan ito. Magiging madalas na din ang mga joint military exercise ng mga kasaping bansa na siyang magiging dahilan upang mas tumibay ang kanilang mga hukbong sanatahan. Sa madaling sabi, magiging one for all for one ang takbo ng military sa Asian NATO. Maliban pa sa seguridad na dala ng pagiging membro ng Asian NATO, masigurado ang mga bansang kasapi ng grupo na matutugunan ng pansin ang mga banta sa partikular na problema kagaya na lang ng tensyon sa South China Sea o di kaya ay ang patuloy ng pang-uudyok ng North Korea. Ang mga prinsipyong ito ay sapat lamang na dahilan upang matakot ang China sa maaaring pag-usbong ng mala-NATO na alyansa sa Asia. Halata ring takot ang China na mangyari ito dahil paulit-ulit na nagpalabas ng mga balita, babala at mga propaganda kontra Amerika ang Chinese government dahil sa pag-aakala nilang gumagawa ng hakbang ang US upang matuloy ang pagbuo ng Asian NATO. Marahil ay dahil sa pagkabuo ng Quad, Squad at ng AUKUS. Ang pagbuo ng ganitong klaseng alyansa ay magdudulot ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Asia-Pacific region dahil halatang mas lalakas ang pagsasama-sama ng mga bansa sa Asia na siyang tatapat sa China. Ibig sabihin lamang nito ay hindi na magagawa ng China ang dati nilang nakasanayan kagaya ng pagdomina sa South China Sea at pang-aapi sa Taiwan at Pilipinas. Huhupa rin ang pagiging agresibo ng China dahil sa pangamba na baka tambangan sila ng Asia na ito. Sa kasalukuyan, hindi malayong mangyari ang lahat ng ito sa hinaharap. Ngunit ayon sa mga eksperto, medyo maliit pa ang tsansa na mabuo ang isang alyansa sa Asia na kagayang-kagaya ng NATO. Maganda mang isipin, ngunit hindi pa handa ang ibang bansa sa Asia. Maliban pa doon, may mga existing panghidwaan sa pagitan ng mga bansa na mahirap ipaliwanag dahil hanggang ngayon ay kinikimkim pa rin ng kanilang mga gobyerno ang madugong kasaysayan. Subalit kahit hindi man opisyal na matuloy ang Asian NATO, isang bagay lamang ang sigurado. Marami ng bansang galit sa China ang nakapalibot sa kanila. At bagamat hindi pa opisyal na organisasyon tulad ng NATO sa Europa, mayroon ng anti-China coalition na nabubuo sa Asia Pacific sa ilalim ng Amerika at kasama dito ang Pilipinas na handang ipaglaban ang kasarinlan ng ating lupang sinilangan kontra sa mas malakas at mas armadong kalaban.
Ang mahalaga, magapi man tayo sa kahit anong digmaan. At least, matatalo tayong lumaban kaysa kusa na lang nating isuko ang ating mahal na bayan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.